Be advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome to our program, Usapang Kalusugan. I'm your host, Ray Orosa. Magkakapiling tayo pag-usapan natin mga bagay na mahalaga para sa inyong kalusugan. Ang kasama ko po dito ngayong umaga, katulad ng dati, ang aking co-host dito na si Brother Vic Chua. Welcome, Brother Vic. Salamat na dito ka uli. Nagising kang maaga ngayon. Nilabanan mo ang traffic and everything's okay. Excited. And our guest, of course, for this morning, wala nang iba kundi si Dr. Marisa Torre. She's a doctor of homeopathic medicine at naging dati na nating bisita dito. Kanya alam ko na marami siyang may tutulong sa inyong lahat. Sa umaga pong ito, tatalakayin namin, hindi ba, aside from the lahat ng nag-accumulate ng mga questions dito sa amin, alam mo, I have to tell you, ako'y nalulungkot na hindi namin makayang sagutin lahat ng inyong tanong. Sana po magpasensya na lang po kayo and we try to get to as many of them as we can but we are not successful. Siyempre, ang pangalawa doon, siyempre, kasi gusto rin naming matutunan ninyo kung paano ang katawan natin nagtatrabaho at ang mga paraan na binigay sa atin ng Panginoon kung paano pagalingin. Sapagkat naglagay siya ng isang kakayahan sa loob ng ating katawan. Lahat tayo meron nun. Yung tinatawag nating immune system, but they say that 80% of the immune system is dito sa ating tiyan, nandun. Ayun ang pumupuksa lahat ng toxins, lahat ng mga virus at saka bacteria para ang ating kalusugan ay manatili. So, ang trust namin dito ay paano na yung maunawaan ninyo kung paano tumatakbo ang ating katawan at paano natin maaring tulungan ang ating immune system to overcome anumang kalagayan ng ating katawan. And I think there is much to learn from that and I hope that you are blessed by what we discuss here. So mga ito, pag-usapan natin yung inyong lymphatic system. Yung lymphatic system, nagmumula yan sa hindi ba? Sa, what do you call this? Yung sa ating circulatory system. Yung circulatory system, kung saan dumadaloy lahat ng ating dugo. At mula doon, nagde-develop yung lymphatic system mula dito. Di ba? Mula sa ilong. Kasi madalas ang kalaman lang ng tao, ang tonsils natin, 2. Pero hindi totoo yan. 5 ang tonsils natin meron dito, sa base ng iyong lalamunan, meron dito sa ilong, yung tawag doon, adenoids. Kanya kung minsan pa magpapa-operate, nagpapatanggal ng tonsils, which sometimes, unless there's very, very absolute reasons, to me should be looked at very seriously bago mo alisin. Di ba ang tonsils paraan din ng katawan to trap toxins in this area? Opo. Napaka-importante talaga po. Pag nawala ang tonsils mo, paano? Ayun, magkukulang na yung ating depensa, lymphatic system. Nagkaroon ng butas yung ating depensa. Pagkatapos, pag tinatanggal nila ang tonsils, tinatanggal na rin madalas yung adenoids. Alam mo kung bakit? Kasi, Brother Vicky, di ba? Ay, naku, ito, maliit na ito. Parating sinisipon, parating inuubo, parating ganito. You have to remember, di ba, Dr. Marisa, pag bata pa ang tao, immature pa ang immune system At yung mga sakit na yun is what causes the maturity and the strengthening of the immune system. Totoo ba yun? Oo, totoo po. Kasi most of the time, pag bata pa tayo, nagsisimula pa lang mag-mature, mag-develop. So, pag tinanggal mo, wala nang depensa, nakulangan na. So, kinakailangan, pagandahin lang natin yung immune system nila. Like, wag na masyadong pakain na matatamis kasi mga bata ngayon, di ba? Sobrang pagkain na matatamis. Please do not train your children to take so much sweet things. Pero pag sinahan ninyo, mula pa dyan sa bata, candy kayo ng candy, ay naku, pinupuksan ninyo yung immune system ng anak ninyo.
lumalago yung mga sigurado bacteria. hindi nila gusto yun, di ba? Opo. So, Okay. dapat hindi tinatanggal ng tonsils kaagad. Normally, nagkano sila ng mga fast food. Oo. Puro na asukal ang fast food. Dito, tinan mo ginawa natin sa spaghetti dito. Magpunta ka sa ating fast food. Lahat ng spaghetti matamis. Matamis. Dapat pasanayin sila na kumain ng mga vegetables. Prutas, vegetables. Kasi nandiyan yung mga bioflavonoids, nandiyan totoo. yung mga antioxidants, Lahat ng mga bagay nakakatulong sa katawan na puksain ang sakit. Alam mo, Brother Vic, ang nakita ko dito, pagka bata pa, mag-juice ka lang o mag-smoothie ka ng mga gulay at Fresh prutas. At yan ang higit sa gatas, no? Hindi ko naman sinasabing mong bigyan ng gatas. Siyempre, nagpapasuso ka, no? Bigyan mo ng ganun pang merienda yung bata na kasama yung Mga fibers. yung mga fibers at lahat, magiging mas malusog at magiging mas matibay ang katawan ng anak mo. Totoo po. Di ba? Tama po. Lalo-lalo na kung halimbawa, yung mga bata, madali sila umayaw, madali silang gusto. Pero pag bata Picky, pa, habang minsan. wala pang ganong isip, sinasanay mo na yung taste Taste buds. buds. Sa tamang pagkain, malaking kaibahan ang magiging kalusugan ng anak mo. Di ba? At saka, paano ba na-develop yung immune system? Bagong panganak pa lang, pag unang dede sa ina, anong lumalabas doon? Medyo Meron madilaw. siyang colostrum. Yung colostrum. Alam mo ba ang ibig sabihin ng colostrum? Yung colostrum na yon, nagki-kick off ng immune system ng sanggol eh. Opo. Doon nag-uumpisa ang paglago ng immune system kasama ng paglago ng kanyang katawan. At marami nga nagsasabi diyan, ako marami na naman siguro magagalit sa akin, naku, huwag kayo masyado papapakuna ng bata. Minsan 20 bakunang nilalagay sa bata. Bakit? Yun daw mga sakit ng Vaccines, bata ay mahalaga for the maturity of the immune system. Opo. Ngayon, kailangan marunong lang kayo pagka nagkaroon siya ng mumps, nagkaroon ng ganito, nagkaroon ng ganun. Huwag niyong masyadong katakutan. At siguraduhin yung makokontrola ninyo. Kaya nang nangyayari Kulang sa- dahil sa mga rampant na requirement for Vaccination. vaccination, ang ating rate throughout the world, especially in the United States, ang rate ng autism ay Tumataas. Why? Kasi nga, Because yung vaccines, nakita nila na marami ring impurities, may mga nilalagay din formaldehyde, di ba? Yung mga mercury. Lalo na yung preservative, yung mercury ang preservative nila, which actually is a heavy metal toxin. So, yun ang inaano nila. Of course, sasabihin nila, hindi, makakabuti yan, etc., etc. Yes, totoo, may ibang nagkakaroon ng benepisyo, pero hindi naman mamatay dahil doon, nagkakaroon ng autism, o nagkakaroon ng iba pang mga Side effects. side effects. Yung So, negative pag-aralan fear. yung maigi bago nyo ibibigay sa inyong anak, o mag-google kayo Be para makita informed, nyo. no? Be informed. Yung negative fear, kaya nagsasubmit into bakuna, pero it can be overcome by knowledge, like for instance, yung mananood sa usapang kalusugan, yung mga tips na natin binibigay, the mere fact na halimbawa the kids, hindi pa mature ang kanilang immune system, then you have to booster them with the multiple approach ng naturopathic medicine. Antioxidants, bioflavonoids, Or sa more fiber, colostrum. Di ba? Yung mga ganon. Or even katulad halimbawa, sinasabi Proteolytic enzymes din. correct. Maganda rin. Kung saan meron yung enzymes and probiotics. Alam mo, mga ganon. ang sistema dito Titibay siya. kasi mahirap magpainom ng tableta or capsule sa bata. Sa bata. So, ang gawin mo, isama mo kasama ng juice at saka ng prutas at Smoothie. saka ng gulay. Gawin mo ng smoothie. Isama mo Gusto to. ng mga bata ng Eh, di smoothie. automatically matitik na Matitake yun ng na bata na hindi niya nalalamang umiinom siya ng ganon. So, dito natin nakikita, naku, meron palang paraan para patibayin ang immune system at kakayahan ng maski na isang sanggol at bata na magkaroon ng matibay na Matatag. katawan. Matatag Alright, katawan. now dito natin pag-usapan dito yung lymphatic system mo nagmumula dito, yung adenoids, yung tonsils, at saka sa base ng iyong dila, meron pang isa, so 5 yan. Lahat yan ay parang sala. Sala po. Di ba? Filter ng katawan Yung natin. lymphatic system kasi that grows out of your circulatory system ay sinasala niyan ang maraming mga toxic materials and bacteria and virus. Opo. Pero anong ginagawa ngayon ng lymphatic system? Minsan masala yan. Ano yun?
Pagpapayungan lang doon? Ang iba po, pupunta din sa spleen kasi mabe-breakdown yung mga worn out na red blood cells, di ba? May mga nasira na tayo. Tapos napasama din yung mga bacteria. Tapos pupunta din sila babalik din sila sa circulation. Dadaan sila sa thoracic duct natin. Meron daanan din dito. Pero unlike nga ng circulatory system, ito isang daanan lang, isang ruta lang. Walang Palabas backflow. lang. Oo, palabas lang. Tapos yung sa legs natin, most of the time, nagkakaroon tayo ng edema, di ba? Yung mga namamanas. Kasi nga, kulang din sa movement. Kasi ang pagdaloy ng lymphatics natin, kinakailangan muscular movement ang nagtitrigger. Unlike sa heart, na yung pumping of the heart. Sa lymphatics hindi. Yan yung pumping, yung movement. Kaya kinakailangan may movement tayo, hindi sedentary lifestyle. Otherwise, hindi gagalaw yung mga lymphatics natin. Kaya Saka yung breathing din. Opo. Turuan nyo, sabagay sa mga kabataan, hindi kailangan ng exercise kasi they're very active. Active, opo. Pero kung ikaw ay medyo tumatanda Nagkakaedad na. you get to about middle age, 25, 30, 35, 40, napakahalaga na hindi ka lang parating nakaupo, nakatapat sa computer o kaya nagtatrabaho sa lamesa o ganito. Matuto. Yung mga kababaihang nasa bahay, medyo okay yan. Bakit? Nag-i-exercise sila maski na hindi nila alam eh. Up and down the stairs. Yung panahog sa higdanan. At saka yung paglilinis mo nang wala ka dyan, kung nagbubunod ka, kung nagmawalis ka. So that helps contribute kanya. Madalas, makikita ninyo, mas matibay ang katawan ng babae kaysa sa lalaki. Kaya yung pag sinasabi natin, yung lymphatic ay isang eliminator, maaaring sabi, paano mo i-eliminate kung halimbawa wala kang kilos? Siyempre, hindi active ang circulatory at lymphatic system mo, hindi mailabas yung toxicity na nananatili sa katawan mo. Kaya sa isang protocol sa alternative modalities, yung lymphatic massage. Di ba? May lymphatic massage yung ginagawa nila. O kaya skin brushing din, Skin di ba? brushing Dry din. brushing. Dry Stimulate the circulation and the movement of the blood and the lymphatic system. Ngayon, mayroon pa isang... Pero hindi lahat ng masahista marunong mag-lymphatic massage. You have to learn. Kailangan kumuha tayo ng medyo eksperto sa lymphatic massage para alam ko anong kung saan ang flow. Tamang Now, daan. talking about yung elimination of mga bacteria and parasites or mga virus, eliminator siya. Pero kung tutusin mo, lalo-lalo na sa mga cancer patient, ang ating prescribe, kailangan magkakaroon siya ng enzyme after meals. Or even yung mga matatanda, enzyme after Actually, meals. maski na wala kang sakit. Alam mo, I was reading the article of John Barron, one of the most respected nutritionists in America. Sabi niya, if I must choose a supplement that I will take every day, sabi niya, the first one I will take is digestive enzymes. Bakit? Habang tayo'y tumatanda, ang production ng katawan ng enzyme bumababa. Kung hindi mo dadagdagan ng supplementation through vegetables and through fruits. Pero yun, dapat kainin mo presko, wag mo masyadong lutuin. Gentle steaming only of the vegetables. Wag niyong ilaga ng gusto yung gulay na lumpong-lumpo yung gulay. Sapagkat pag ang temperatura sa pagluluto umaabot ng 140 degrees Fahrenheit, namamatay ng lahat ng enzymes eh. Wala nang bisa. Wala nang bisa. So, maski na malakas kang kumain ng gulay, matuto kang kumain ng mga salad. Raw food. Or juicing. With the leaves and with the fiber, hindi lang yung gatas. Hindi lang yung fluid. Ngayon, itutuloy natin. Pag oras na halimbawa, mahinang digestive system at kumain ka, hindi na fully digested ang food. What will happen? Mangyayari nun, yung mga undigested food, maaring bubulok ngayon sa large intestine. Wild proteins purification, di ba? Naging wild proteins. Maari din halimbawa makalusot sa intestinal villi, yung mga undigested food. Pero itong undigested food, hindi pagkain sa dugo yun. It has to be fully digested amino acid. At saka, kailangan nagiging maliliit na butil. Pero alam mo kasi, pagka partially digested, lalo ng proteins, nagiging delikado sa katawan. Pag yan ngayon lumabas sa ating digestive system, pumunta sa inyong dugo, umikot yan, aatakihin ng immune system yan as a foreign matter. Kasi masyadong malaki, hindi pa totally digested. So it cannot recognize it except as a foreign matter. Aatakihin yan. And that will become circulating immune complexes. CICs. Pagka yan nag-umpisang umikot ngayon sa katawan mo, pupunta yan sa maraming ibang organo, guguluhin ang trabaho ng ibang organo, problema ka. Pero meron pa isang punto dyan na napakalaga, Brother Vic.
pag hindi fully digested, you cannot absorb the nutrients of what you eat. Tama. So, para ka nagtatapon ng pagkain, Ng pagkain. nagtatapon ka ng Naging pera. nutritional deficient. Kaya nagtataka sila, lakas no? mong kumain, pero mahina ang katawan mo. Pag sinabihan mo yung pasyente, deficient ka ng nutrient, how come? Eh, ang dami kong kinakain. Dami kong supplements, gano'n, di ba? Pero hindi pala properly absorbed. Ngayon, ituloy natin. Pag oras na halimbawa yung CIC tinatawag natin, yun ang piniprevent ng bawat isang cancer patient. Because it will overload the immune system. Saan napupunta? Ayun, sa lymphatic drainage. Okay, we have already a question here, but it has to do with their lymphatic Kulani, system. 0948-304-0072. Yun po bang kulani pag may sugat, bakit nangyayari? Allen of Marikina. O sige, Yun na nga po, di ba, pag nagkasugat tayo, depensa natin yung kulani, kalimbawa dito sa singit, Sa singit o kaya dito sa kilikili. o kaya dito sa, mga cervical. Kasi nga, didepensa siya so mamamaga siya. Oo, yung pagdepensa niya, mamamaga siya, magpuproduce siya ng maraming white blood cells to attack yung to attack the infection or the Infection. toxic matters or to deal with the Yun ang bacteria and the tatanggal. virus. Opo. Pagkatapos doon, ilalabas din nila yan. Hindi man necessarily na magkakaroon siya ng sugat. Not necessarily. any inflammation can trigger. Later on, susugat na makikita mo, pero meron ka mararamdaman. Bukol. Medyo, hindi lang bukol, pero kung minsan medyo Masakit-sakit. ng kaunti. Oo. So, Kulani. alam mo na ngayon, pag nangyari yun, that means nagre-react yung Huwag body mo matakot. to some Oo. toxicity that is taking place within your body. Madalas wala tayong nalalaman. Kasi madalas, yung mga kulaning yan, na-associate mo lang pagka meron kang sugat Pero kung meron kang toxicity, nagkakaroon ka rin ng kulani, nandun sa loob ang inflammation, nandun sa loob ang infection, hindi mo Hindi natin nalalaman. alam. Kanya yun, masakit na lang itong dito. Akala mo, sakit mo sa kulani. Hindi, walang problema yung kulani mo. It's reacting to something else within your own body. May ongoing inflammation sa loob. Ongoing. Oo. Na dapat pansinin. Oo. Nagsisignal Oo. Ito naman, this is a question that I don't know if we can answer. 0909-668-6579. May tanong lang po ako, bakit ba madaling mapagod ang girls kaysa boys? I ikaw see. magsumagot yan, doktora. Most of the time kasi maaring sa hormones din yung Okay. testosterone So yun. we're talking Nas- about something new. Oo. We're talking about the hormones in the body which are the ones that control your chemical responses Vigor. within. So, pero anong mas marami sa babae na nagiging parang mas malakas sila sa lalaki? Pero I'm not too sure I Mas believe malakas. too much of that. Oo. Kasi sa babae, ang nasa atin is estrogen, progesterone. May konti rin testosterone kami. Oo. Pero unlike sa inyo naman, mas mataas yung testosterone. That makes you more male, di ba? I think what And then, happens is, sa lalaki, yung initial response mas malakas sa babae. Pero ang sa babae, yung hindi malakas sa umpisa, pero Maintenance, matagalan. opo. Ayun. So I think it's not easy to say na mas malakas ang babae sa lalaki kung Yung hindi. endurance Tingnan mo. The woman is more enduring. Tingnan mo na lang sa Panganak. kilos ng mga kalalakihan, di ba? Madali magsawa. O, alis na. Ang babae can stay on and stay on and stay on for a long time. Kanya sila medyo nagagalit sa mga partner nila. Sila madaling magsawa, susubukan humanap ng iba. Habang sila dito patuloy pinapangalagaan ang pamilya at mga bata at mga anak. Di ba? Alright. 0919-707-8794. Yun pong easy bruisability caused ba ng defect ng lymphatics? Troy of Manila. Yung pag madali kang ma-bruise, ano yan kumisan sa mga platelets natin, sa mga clotting mechanism din. At saka kulang Problema ng dugo. Oo. O kulang tayo ng mga vitamin C that will help. O kaya routine, na napaka-importante sa mga blood vessels. So, o kaya yung sinasabi lang weak ang spleen, madali rin nagkakaroon ng bruising. In other words, pag kayo madaling masugatan, madali kayong bruising. mag-bruise Nagpapasa. dito, magpasa, yun. Pero alam mo, mayroong mga babae na pagka malapit na ang regla, nagpapasa. Ano ba ang Hormonal rason? Din po. Hormonal naman changes. yun. Opo. Okay, so kasi ang pag-period ng babae is a function of hormones. Opo. Kanya dito, pagka naging deficient sa isang hormone ng babae, ayun, biglang titigil ang pagre-regla, o kaya hahaba, o kaya iikli, depending on the age of the woman, kasi nagbabago na ang hormonal balance. Ito pansin natin, we are talking of lymphatic system, right? Isang area sa medical community ay hindi nila naintindihan na
the spleen is the master gland of your lymphatics. Lymphatics. Okay, spleen. then explain. What does the spleen do? Oh, now, this If it is supposed to be the master. similar to thymus. No? Yung thymus is the gland master naman, gland. nagpo-produce ng Thymus, hormone. thymus gland is the master gland of your immune. Ganun nangyayari yon. Pag oras na ang katawan natin nagre-release ng immune cells, no? The bone marrow releases the immune cells as well as the stem cell, undifferentiated stem cell. Yung bone marrow na yun, after releasing this, ito baby pa. So God created, Undifferentiated. let me say yung immune cells, Okay. baby pa. So God Immature. created a certain gland in your body, no, that will be responsible to make it mature. So yung pagkaka-mature, nagproduce siya ng iba-ibang mga growth factors. Thymosin, thymopoietin, thymus hormone factor, thymus growth factor. Ito ngayon ay magbibigay, magsusubo para yung bagong lumabas, sumilang, ay siya ay lalakas at magmamature into iba-ibang klaseng cells, NK cells, no, mga other kinds of immune cells, no. Similar to sinasabi natin yung bata, hindi pa na-develop ang kanyang thymus gland. So ang mangyayari noon, no, mahihina ang kanyang immune system. That's why it produces colostrum. Mother's milk produces Yun ang nakita colostrum. natin in nature. May pantulong, no, sa mother's milk. Ito naman, mahina pa, kaya kailangan hintayin na Palakasin. ma-mature. Ngayon, ang ginagawa, binibigyan mo ng antibiotic. Aba, lalong sinusuppress mo ang immune system. No? Kaya ang dapat malaman ng mga viewers, no, in the stage of young individuals o yung mga kailangan suporta man ng ibang klaseng katulad halimbawa yung mga antioxidants, no? Pero alam mo, Brother Vic, what we have to point out here, most of the mothers and the fathers na may mga anak na bata, hihintayin nilang maging lala yung sakit ng bata bago kumuhingi ng tulong eh. Okay, babaratan ka ngayon ng antibiotics. Hindi, ito nga sinasabi namin dito, maaga pa tulungan mo yung bata. First sign. First sign pa lang. First sign pa lang. For example, you can give even an infant colloidal silver. Okay, that fights virus without Parasites. killing good bacteria, no? Virus, bacteria, and Parasites, fungi. So, napakadami yung pwedeng gawin. Yung sinasabi namin sa inyo, nabigyan ninyo ng juicing yung bata para tumibay ang immune system at lumakas. Kaysa intayin nyo pagkalala, Mahirap at saka na. nagdudusa na yung bata, iyan ay kapabayaan ng magulang. Okay, magagalit ha. Tapatan lang tayo. Kasi hinihintay nyo, ay baliwala yan, ganyan sinisipon lang. Nung maaga pa habang sinisipon, tutulungan na nyo yung bata. Bigyan na nyo and strengthen already all the natural foods and Defenses supplements that you can give so that the immune system of the child will have an ability to conquer a lot of these diseases. Alam niyo na ang immune system ng bata immature pa, hindi pa masyadong develop. So, kaya kailangan natin tulungan. Pero kung masyado kang busy, pabaya ka sa mga anak mo, ayun, basta naglalaro sila, hindi ako ginugulo, wala ka ng pakialam. Yun ang nagiging problema. Yeah. Now, it becomes a problem. the same thing happens to yung mga matatanda. Ang matatanda, Pababayaan din. Hindi, ang matatanda, ang mangyayari nun, yung thymus gland niya, the master gland of the immune Mihina system, rin. ay Mihina rin. nag-evolute. Lumiliit habang tumatanda. Kaya ang mangyayari nun, ang productivity niya, ang Bababa mahina. din. Bababa So, din. hindi niya may suporta ang mga immune cells nang gagaling sa bone marrow. Kaya nakikita natin na siya bakit na bata pa ako, wala ko itong mga allergy, autoimmune, mga ganito. Tumatanda ko, lumalabas lumilitaw. Yeah. Why? Kasi, Because, nag-iba. Nagliit Hindi na. nagliit. Kaya ang ginagawa dito sa alternative medicine or Is to regenerative supplement medicine for the to thymus. regenerate the Yeah. thymus, Thymus. which actually Dr. Thymus Marisa extract. is practicing. Yeah. How to regenerate the gland, Pagka medyo, how to regenerate the organ. alam mo, kanya ang problema lang dito. Ano ba ibig sabihin ng matanda? Kasi dito wala naman naharami. Sa akin dito, maski nag-30, 35 years old ka, punta kayo kay doktora to get some good advice on how to strengthen your thymus gland. Or even how to strengthen your lymphatic system. Ngayon, pagkatapos dito, nasa pabang other areas of the lymphatic system. Andyan din sa large intestine, small intestine. Intestine. Napaka-importante kasi most of the time, toxic yung colon, di ba? Oo. So, nandyan, liver, napaka-importante rin. Importante. Oo, kaya dapat may liver cleansing, colon cleansing, Kasi tapos brushing nga, dry Kasi yung brushing.
dalawang lobe yun eh. Oo. Yung pangalawang lobe, nandiyan yung copper cells, nandiyan yung lymphocytes. Lymphocytes. Lahat ng dugo, dumadaan dyan. Kailangan yung, Parang napi-filter dyan, Kailangan sinasala dyan lahat ng mga hindi magandang kailangan bagay. yung mga bakterya o kaya kailangan ma-neutralize Matanggal, niya. oo. Yun. Eh ngayon, kung mahina at saka unproductive, syempre, it's also Eh, deterrent. bakit nagiging mahina and unproductive? And part of the reason for that is because napupuno yung liver with toxic Madumi na. matters, hindi lumalabas. After a while, parang basurahan yan na puno ng Nag-overflow dumi, no? na. Nag-overflow. Kaya kailangan from time to time, tinutulungan natin yung atay to cleanse. To cleanse. But before we go through, we have a few reminders. Pag kayong mawawala, we will be right back.